Ramiro Boulder po, ayon po kay Carpio to Marcoleta, nasa lowest rank ka lang sa mga abogado. Yan po ang sinabi ni Antonio Carpio kay Senador Rodante Marcoleta. Okay? Bago po tayo magtuloy-tuloy, wag niyo pong kalilimutang mag-like and subscribe sa aking channel, Ramiro Boulder, for the latest update and exciting content. Ito po. Ayon po kay Antonio Carpio, yung dating Supreme Court Associate Justice, Carpio to Marcoleta, nasa lowest rank ka lang sa mga abogado. Sabi niya kay Marcoleta. Hindi nagpatumpik-tumpik si dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio nang tanungin tungkol sa kakayahan ni Senador Rodante Marcoleta bilang abogado. Ayon kay Carpio, malayong may tuturing si Marcoleta bilang isang legal luminary o haligi ng batas. Legal luminary o haligi ng batas. Sa isang panayam, nang tanungin kung saan niya inilagay ang senador, nang tanungin kung saan niya ilalagay ang senador sa hanay ng mga abogado sa bansa. Diretsahang tugon ni Carpio, he belongs to the lowest rank. Well, he belongs to the lowest rank according to Antonio Carpio. Ito po ito ay ulat sa Turismo Central Luzon. Ang title po, he belongs to the lowest rank, Antonio Carpio. Hindi nagpatumpik-tumpik si dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio nang tanungin tungkol sa kakayahan ni Senador Rodante Marcoleta bilang abogado. Ayon kay Carpio, malayong may tuturing si Marcoleta bilang isang legal luminary o haligi ng batas. Okay, ito na po ang mga masakit na mga salita. Papayag ba ang mga DDA supporters sa mga sinabi ni Antonio Carpio Morales? Magbasa po tayo ng mga komento. Ito na. Sinasabi ko na nga ba, atakihin si Carpio dito. Carpio belong to linta. Ito naman isang komento. I disagree. Mr. Carpio, Senator Marcoleta have proven dynamics in debate on several laws can discuss fully all types of laws in the Philippines. Okay. Yung isa pa, parehas kayong lawyer, pero may integrity si Marcoleta dahil he is incorruptible. Oh, uncorruptible? Talaga? Kung lowest rank si Marcoleta, paano na lang yung ibang senador na mga hindi abogado? Ang pinag-uusapan po rito, abogado. Yung mga hindi po abogado, natural. Paano sila magiging bihasa sa batas? Hindi naman po sila abogado. Hindi naman po pinagbabawal ng konstitusyon na pwedeng tumakbo ay abogado lamang. Hindi po ganun. Wala po. Ang konstitusyon po ay pangkalahatan po yan. Whether ikaw abogado, engineer, doktor, o komersyo man, o nurse, pwede kang tumakbo kahit saan. Nasa lower house o saka sa upper house. Abogado, hehehe. Lowest rank lang pala. Makulit lang ito. Maingay pa at feeling bright. Ay bright talaga yan si Antonio Carpio Morales.
Matalino po yan, kaya nga po nakapasok sa Supreme Court. Eh. Wala pong duda, lahat po ng nandyan sa Supreme Court ay mga dekalibring abogado. Wala pong mahina dyan. Lahat yan matalino. Ano po? Hay nako, Kurapyo, magaling, OA, sa'yo ang newly grad sa law. Hindi, hindi po, magaling po talaga yan si Carpio. Kaya nga po naging Associate Justice eh. Lahat po ng nandyan sa Supreme Court, magaling po yan. Matalino. Marcoleta will and must face the wrath of the Filipino. Sa 2028, Mr. Carpio, kumandidato ka na, senador. Pag nangalahati ang boto mo sa mga nakuhang boto ni Marcoleta, kung saan ay panalo siya, maniniwala ako sa iyo. May mga matatalinong tao na talagang hindi naman nananalo kasi ayaw ng tao eh. May mga ang butante po kasi namimili kung sinong sikat, kung sino ang mga kilala, yun ang binubuto dito sa atin. Hindi nakabase ang paghalal natin kung ano ang kakayanan ng tao, kung ano ang background ng tao. Kahit mataas ang pinag-aralan mo, matalino ka, kapag hindi ka gaanong kilala, hindi ka mananalo. Like for example, itong si Gibo Teodoro, isa pong abogado yan. Magaling din na abogado yan. Pero nung tumakbo siya, tumakbo siya pagkapangulo. Hindi po siya nanalo. Tumakbo ulit ng pagkasenador, hindi po siya nanalo. Gayon din si Gadon. Gayon din si Espiritu, si Luke Espiritu, na isa ring abogado, hindi kilala pero magaling po yun. Hindi rin po nanalo. Si Robin Padilla, hindi po abogado pero nanalo. Paano? Kilalang kilala ng tao. Ang mga botante sa Pilipinas ay nagbabase sa kasikatan ng tao. Hindi po sa kakayanan ng tao. Yun po ang masakit na katotohanan. Tanggapin na lang po natin yan kasi ganito po yung, ang mga botante. Sana magbago. Ako po naniniwala na magbabalang araw na magbabago ang pananaw ng mga botante dito sa Pilipinas na hindi nakabase sa kasikatan. Kesyo sikat ka, iboboto ka na. Like Manny Pacquiao. Pero bandang huli, natalo na po siya. Nanalo po si Manny Pacquiao nung mga previous na election, yung mga nagdaang election. Pero nung 2022 election, talo po siya. Ganun lang po ang laban dito. Pero sikat po si Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao, hinahangaan ko siya sa sports. Malaki ang ambag niya sa Pilipinas. Malaki ang nagawa ng kanyang pangalan sa sports na kanyang kinabibilangan. Pero pagdating sa politics, sorry to say na hindi ko po siya hinahangaan. Ang problema sa Pilipinas, ang dami pang bobo, lalo na yung kampon ni Digunggong. Sa kanila, kung sino yung maingay na walang pakinabang, yun ang kanilang gusto. Well, that's your opinion. Wala tayong magagawa dyan. It doesn't matter how you can rank him as a lawyer. At least he's appreciated. Only the proud can talk about ranking. Naku, nagsalita ang napakataas ng integridad. Ituta rin naman natuturing na abogado. Mas magaling pangak Makuleta sa'yo. Tama, Kas, CJ Carpio. Mabuti pa si Senador Lacson. Alam ang batas, hindi makasagot si Marcobeta at Iskuha Diro sa tanong ni Senador Lacson. Labo naman itong
comment na to. Lowest rank nga pero ginagabayan ng ama. Ito, nakakasiguro ako, ito'y mga kasampalataya niya sa kanyang relihiyon. Maglahad at maglingkod ng mitakot sa Diyos kaysa sa mga high-ranking nga pero ginagamit ang posisyon at talino manlalamang at magnanakaw sa kaban ng bayan gaya wag mong ibatay sa ranking. At least sikat siya, senador pa siya, ikaw, Supreme Court Justice ka lang. Wala ka din napatunayan, matagal na. Ano naman, kaya nga napatunayan yung pagiging justice siya ng Korte Suprema. Yun ang kanyang patunay. Kaya nga lang, hindi siya tumatakbo bilang isang senador. Kasi nga siguro ayaw niya. Matagal na hinangad Chief Justice hanggat sa na-impeach Corona. Di ka rin na si Chief Justice, inggit ka na lang. Mahal na sambayanan, Marcoleta. Alam nyo kasi ang pagiging Chief Justice, ano yan, swertihan yan eh. Swertihan talaga yan. Kahit matalino ka, kung hindi mo palad maging Chief Justice, hindi ka magiging Chief Justice. Ganon din sa pagka-presidente. Kahit napakagaling mo, oh, kung hindi ka kung ayaw ka ng taong ilagay sa posisyong yan, wala, hindi ka mapupunta sa posisyong yan eh. Maaaring maging senador ka, pero sa pinakamataas na posisyon na gaya ng presidente, kung hindi ka pang presidente, hindi ka magiging presidente, sa totoo lang. Ang mahalaga, nakatangian ng opisyal ng bayan ay malasakit at mapagmahal sa mamamayan dito. At yun ay nakay Senador Marcolita. Okay. Ano po ang inyong komento? Hanggang dito na lang nagtatapos ang ating vlog. Huwag niyo pong kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel, Ramir Boulder, for the latest update and exciting content. Marami pong salamat at mabuhay po kayong lahat.